Sa talakayang ito ang mga mag-aaral ay inaasahang gawin ang mga sumusunod, A. Maging matalino sa paggawa ng kabanata 1 sa kanilang pananaliksik na papel. B. Matukoy ang nilalaman ng kabanata 1 bilang kanilang gabay sa paggawa ng pananaliksik na papel. C. Naglalayong makadiskubre ng bagong kaalaman na makakatulong sa bawat individual, maging solusyon sa suliranin na kung saan ang pag-aaral na gagawin ay magiging kasangkapan sa pagtuklas ng solusyon sa isang problema, umunlad ang sariling kamalayan sa paligid at tumutuklas ng kakayahan ng isang individual na kung ano ang mga nakaya niyang gawin, at mapabatid ang lawak ng kaalaman sa isang partikular na bagay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako si Aileen Sugarin mula sa Bachelor ng Sekundarya sa larangan ng Ingles. At nandito ako ngayon upang magbigay kaalaman at impormasyon patungkol sa nakatalagang paksa sa akin. At ito ay ang kaligiran ng pag-aaral. Sa talakayang ito ay matutunan at makakadagdag sa inyong kalaman ang mga nilalaman ng Kabanata 1 sa pananaliksik. Buksan ang inyong puso't isipan at taray, umpisahan na ang ating talakayan. Alam ko bawat isa sa atin ay naranasan na gumawa ng pananaliksik. Tama ba? Noong tayo ay senior high pa. Alam ko naranasan nyo ring mahirapan, hindi lang dahil sa pangangalap ng impormasyon, dahil na rin sa mga grupo natin na pasaway. Minsan, ikaw na lang ang gumagawa. So, sa talakayang ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga bahagi ng Kabanata 1 at sana ay makatutulong ito kung kayo ay gagawa ng pananaliksik. Ang panimula o introduction. Ito ay isang maikling talatang kinakapalooban ng pangkalahatang pagtatalakay ng paksa ng pananaliksik. Dito tinatalakay ang mga sagot sa tanong na ano at bakit? Ano ba ang tungkol sa inyong pinag-aaralang paksa at bakit kailangan pa itong pag-aralan? Sa mga pananaliksik o mananaliksik na mag-aaral, ang 1.5 pahina sa bahaging ito ay sapat na. So, ito rin ay ang unang bahagi ng papel. Ito rin ay nakatala dito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa. Inilalahad sa unang bahaging ito kung saan at paano nagsimula ang ideya. At dito rin, siguraduhin mababanggit ng mga naunang pag-aaral na may kaugnayan sa paksa. Isang paraan ito upang patunayan na posible ang proyekto. Layunin ng pag-aaral o paglalahad ng suliranin. So, dito, inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Tinutukoy din dito ang mga pangunahing suliranin na nasa anyong patanong. Sa bahaging ito, inilalahad at inilalarawan ang suliraning nais bigyan ng mahalagang focus. Inilalahad din dito ang mga impormasyong tungkol sa kahalagahan ng paksa. Ito rin ay ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Ito ang focus o sentro ng pag-aaral. Ang mga katanungang inilahad ay nararapat na mas sagutan lahat ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Mga anyo o paraan ng paglalahad ng suliranin. Meron tayong dalawa. Ang una ay ang anyong patanong o question form. Ginagamitan ng tanong na ano at paano. Ang pangalawa naman ay ang anyong papaksa o topical form. Ang anyong ito ay mas ginagamitan sa mga pangkalahatang pananaliksik na sa halip na tawaging paglalahad ng suliranin ay pinapalitan ito ng katagang mga layunin ng pag-aaral. Kahalagahan ng pag-aaral. So, dito naman, nilalahad dito ang significance o kahalagahan ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pag-aaral. Inilalahad dito kung sino ang makikinabang sa nasabing pag-aaral. Tinatalakay sa bahaging ito ang kahalagahan ng buong pag-aaral at kung
ano ang magiging kontribusyon nito sa larangan ng edukasyon at siyensya. Saklaw at limitasyon. So dito naman tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik. Dito ay tinakda ang parameter ng pananaliksik. Pinakikita sa bahaging ito ang lawak ng angkop ng ginagawang pag-aaral. Nagtataglay ito ng 2 talata. Ang unang talata ay naglalaman ng saklaw ng pag-aaral, habang ang ikalawang talata ay tumutukoy naman sa limitasyon ng pananaliksik. Tinatalakay ng bahaging ito ng pananaliksik ang maaring sasaklawin ng pag-aaral. At isa pa ay dito ipinapakita sa bahaging ito ang lawak ng sangkop ng ginagawang pag-aaral. Ipinapaalam din dito ang mismong paksa ng pag-aaral, gayon din ang katatagpuan ng mga datos na kinakailanganin. Naglalaman ang bahaging ito ng tiyak na bilang ng mga sangkot sa pag-aaral, tiyak na lugar, at hangganan ng paksang tatalakayin, pati na rin ang tiyak na panahong sangkop ng pag-aaral. Ngayon naman ay tatako tayo sa definasyon ng mga terminolohiya. So dito naman inililista rito ang mga salitang ginagamit sa pag-aaral, tanging mga katawagan, salita o parilalang may espesyal na gamit o natatanging kahulugan sa pag-aaral ang bibigyan ng definasyon. Ang pagbibigay ng kahulugan ay may 2 paraan. Maaari itong ang una, operasyonal na pagpapakahulugan. So, dito, bibigyan ng kahulugan ang mga salitang mahalagang o pili na ginamit sa pananaliksik. Bibigyan ang linaw ng mga ito sa paraang kung paano ito ginamit sa loob ng pangungusap. Ang pangalawa naman ay ang konseptual na pagpapakahulugan. So, dito ay ang standard na kahulugan. Matatagpuan sa mga diksyonaryo. Ito ay isang akademiko o universal na kahulugan ng salita na nauunawaan ng mga maraming tao. So, yun ang mga bahagi ng Kabanata 1 o ang kaligiran ng pag-aaral. Sa pagsasagawa ng pananaliksik upang ito ay mas maging malaman o epektibo, kinakailangang malaman natin ang bawat hakbangin sa umpisa at mabigyan ng mga kasagutan ng mga ito. Kinakailangan nating mapunan ang bawat nilalaman nang sa gayon ay masabi na ang iyong inilatha o sinagawang pananaliksik ay iyong ginampanan at sinaliksik ng mabuti. At bilang isang mag-aaral at magiging guro sa hinaharap ay ang ganitong mga pananaliksik ay kailangan nating linangin at pag-aralang mabuti upang sa gayon ay hindi tayo mahirapan at makapag-aksaya ng oras o panahon sa walang patutunguhan. So dito rin isaalang-alang natin ang ganitong gawain ng buong puso at pag-iisip at bigyang kasagutan ang mga katanungang namutawin mula sa iyong pananaliksik. At diyan nagtatapos ang aking pag-uulat. Naway may natutunan kayo at magamit ang mga ito kung kayo ay gagawa ng pananaliksik. Hanggang dito na lang, mag-iingat kayo palagi. Paalam!